Mga ka-daily, sa taong 2026, mahalaga na magkaroon tayo ng malinaw na gabay kung paano haharapin ang hamon ng mataas na inflation, tukso ng mga scam, at panganib ng impulse buying. Ang 12 months calendar para yumaman 2026 ay isang practical na roadmap na makakatulong sa bawat Pilipino na ayusin ang kanilang pananalapi, palaguin ang ipon, at maghanda para sa long-term prosperity. Hindi ito tungkol sa mabilisang yaman, kundi sa disiplina at consistency. Sa pamamagitan ng step-by-step na plano mula Enero hanggang Disyembre, matututunan natin kung paano gawing mas matatag, mas ligtas, at mas maayos ang ating financial journey. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag nagsisimula ang taon, madalas nating marinig ang mga pangako ng pagbabago, mga resolution na gusto nating tuparin, at mga plano para sa mas magandang kinabukasan. Pero sa totoo lang, karamihan sa atin ay nahihirapan tuparin ang mga pangakong iyon dahil kulang sa malinaw na gabay kung paano magsisimula. Kaya ngayong 2026, ang pinakamahalagang hakbang para yumaman ay hindi agad tumalon sa investments o negosyo, kundi ayusin muna ang pundasyon ng ating pananalapi. Ang unang 4 na buwan ng taon ay dapat nakatutok sa tamang mindset, disiplina at mga basic na hakbang na magbibigay ng matibay na basehan para sa lahat ng susunod na plano. Kung wala ang pundasyon, kahit anong ganda ng investment strategy ay madaling gumuho. Kaya ang Enero hanggang Abril ay dapat maging panahon ng pag-reset, pagbuo ng emergency fund, pag-manage ng utang, at paghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Sa buwan ng Enero, ito ang tamang oras para mag-reset ng budget. Marami sa atin ang galing sa holiday season kung saan madalas lumobo ang gastos dahil sa handaan, regalo at travel. Kung hindi agad babawi, tuloy-tuloy ang epekto hanggang sa buong taon. Ang unang hakbang ay gumawa ng malinaw na monthly budget plan na nakabase sa tunay na kita. Kung ang sahod ay 20,000 pesos kada buwan, dapat malinaw kung magkano ang mapupunta sa pagkain, kuryente, tubig, pamasahe, at iba pang basic needs. Ang sikreto ay simple, gumastos lang ayon sa kita. Kung kulang, huwag pilitin. Ang impulse buying ay dapat iwasan. Isang practical na paraan ay gumawa ng needs versus wants checklist. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng bagong cellphone, itanong muna kung ito ba ay need o want. Kung gumagana pa ang luma, ibig sabihin want lang iyon. Ang disiplina sa Enero ay magtatakda ng tono para sa buong taon. Pagdating ng Pebrero, ang focus ay emergency fund. Ayon sa mga financial planners, ang emergency fund ay dapat katumbas ng at least 3 months ng gastusin. Kung ang monthly expenses ay 15,000 pesos, ibig sabihin kailangan mong mag-ipon ng 45,000 pesos bilang safety net. Hindi ito dapat ilagay sa regular na wallet o ATM na madaling maubos. Magbukas ng hiwalay na savings account na hindi mo gagalawin maliban na lang kung may totoong emergency. Ang emergency fund ay hindi investment, kundi protection. Kapag may biglang nagkasakit, nawalan ng trabaho, o may hindi inaasahang gastos, hindi ka agad uutang sa 5-6 or sa credit card. Ang peace of mind na dala ng emergency fund ay priceless, and ito ang magbibigay ng confidence para magpatuloy sa mas malalaking financial goals. Sa buwan ng Marso, oras na para harapin ang utang. Maraming Pilipino ang may personal loans, credit card balances, o utang sa kaibigan at kamag-anak. Ang problema ay kapag hindi ito binigyan ng malinaw na plano, lumalaki ang interes at lumalala ang stress. May dalawang kilalang strategy, snowball at avalanche method. Sa snowball, inuuna mong bayaran ang pinakamaliit na utang para makaramdam ng progress. Sa avalanche, inuuna mong bayaran ang may pinakamataas na interes para makatipid sa long run. Parehong legit at epektibo depende sa personality mo.
Ang mahalaga ay gumawa ng debt repayment calendar. Kung may utang na 5,000 piso sa kaibigan, 10,000 piso sa credit card, at 20,000 piso sa personal loan, dapat malinaw kung alin ang uunahin at kailan matatapos. Ang goal ay maging debt-free o at least mabawasan ng malaki bago matapos ang taon. Importante ring iwasan ang informal loans gaya ng 5-6 dahil sobrang taas ng interest at madalas nagiging cycle ng kahirapan. Pagdating ng Abril, ito ang buwan para maghanap ng side hustle. Hindi sapat ang isang source of income lalo na sa panahon ng inflation. Ayon sa mga eksperto, ang dagdag na income stream ay dapat magdagdag ng at least 10% ng monthly income. Kung kumikita ka ng 20,000 pesos, maghanap ng paraan para kumita ng additional 2,000 pesos kada buwan. Pwedeng online freelancing, maliit na negosyo, buy and sell, o kahit simpleng racket gaya ng pag-deliver ng pagkain o pag-offer ng tutoring. Ang mahalaga ay legit at sustainable. Hindi kailangan agad ng malaking puhunan. Ang mindset ay small but consistent. Kapag may dagdag na kita, mas mabilis mong matatapos ang utang, mas mabilis mong mabubuo ang emergency fund, at mas maaga mong masisimulan ang investments. Ang side hustle ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset ng pagiging proactive at resourceful. Kung pagsasama-samahin ang 4 na buwan na ito, makikita na ang common theme ay disiplina at practicality. Hindi ito tungkol sa biglaang pagyaman, kundi sa pagbuo ng matibay na basehan. Ang Enero ay tungkol sa tamang budget, Pebrero ay emergency fund, Marso ay debt management, at Abril ay side hustle. Kapag natapos mo ang 4 na hakbang na ito, mas handa ka na para sa growth stage sa susunod na mga buwan. Ang foundation ay hindi glamorous, pero ito ang tunay na sikreto ng mga taong yumayaman. Hindi sila nagsisimula sa risky investments, nagsisimula sila sa disiplina. At para sa mga kababayan natin, ito ang pinaka-relatable at pinaka-practical na paraan para simulan ang 2026. Hindi kailangan ng malaking kapital, hindi kailangan ng komplikadong strategy. Ang kailangan lang ay malinaw na plano, tuloy-tuloy na disiplina, at commitment na sundin ang calendar month by month. Kapag nagawa mo ito, makikita mo na ang pagbabago sa iyong financial life ay hindi lang pangarap, kundi realidad na unti-unting natutupad. Pagkatapos mong maayos ang pundasyon ng iyong pananalapi sa unang 4 na buwan ng taon, oras na para lumipat sa growth stage. Ito ang panahon kung saan hindi lang basta nag-iipon, kundi pinapalago na ang pera at inaayos ang proteksyon para sa kinabukasan. Ang Mayo hanggang Agosto ay dapat nakatutok sa savings challenge, insurance, investments, at skills upgrade. Dito mo makikita na ang maliit na hakbang ay nagiging malalaking resulta kapag tuloy-tuloy at disiplinado. Sa buwan ng Mayo, magandang simulan ang Savings Challenge. Maraming Pilipino ang nahihirapan mag-ipon dahil pakiramdam nila kulang ang kita. Pero ang sikreto ay consistency, hindi laki ng halaga. Kahit 10 pesos kada araw, kapag tuloy-tuloy, nagiging malaking pera sa dulo. Isang popular na paraan ay ang 52-week ipon challenge. Sa unang linggo, mag-ipon ng 50 piso, sa ikalawang linggo, 100 piso, sa ikatlong linggo, 150 piso, at tuloy-tuloy hanggang sa dulo ng taon. Kapag natapos mo ito, makakaipon ka ng higit sa 68,000 pesos. Kung hindi kaya ang malaking halaga, pwede mong bawasan ang amount pero sundin pa rin ang weekly discipline. Ang envelope system ay isa ring practical na paraan. Gumawa ng envelopes para sa pagkain, pamasahe, bills, at savings. Kapag naubos ang laman ng envelope, ibig sabihin tapos na ang budget para sa category na iyon. Ang ganitong simpleng diskarte ay nakakatulong para hindi lumampas sa gastos at siguradong may naitatabi. Pagdating ng Hunyo, ang focus ay insurance at protection. Maraming Pilipino ang nag-iisip na gastos lang ang insurance pero sa totoo lang,
ito ay investment sa peace of mind. Ang health insurance ay proteksyon laban sa biglaang hospital bills na pwedeng umabot ng tens of thousands. Ang life insurance naman ay proteksyon para sa pamilya kung sakaling may mangyari sa breadwinner. Hindi kailangan ng sobrang mahal na plan. Ang mahalaga ay comprehensive at abot kaya. Halimbawa, kung ang premium ay 1,000 pesos kada buwan, isipin mo na lang na ito ay kapalit ng proteksyon na pwedeng magbigay ng coverage na hundreds of thousands kapag may emergency. Ang insurance ay hindi tungkol sa pagyaman agad, kundi tungkol sa pag-iwas sa biglaang pagkahulog sa kahirapan dahil sa unexpected events. Kapag protektado ka, mas may confidence kang mag-invest at magplano ng long term. Sa buwan ng Hulyo, oras na para simulan ang investments. Dito madalas nagkakamali ang mga tao dahil tumatalon agad sa risky options gaya ng stocks o crypto nang walang sapat na kaalaman. Ang tamang paraan ay magsimula sa mga legit at low-risk platforms gaya ng mutual funds, unit investment trust funds, o government bonds. Ang mga ito ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Securities and Exchange Commission, kaya mas ligtas. Kung may extra 5,000 pesos, pwede mo itong ilagay sa bond fund na nagbibigay ng annual return na mas mataas kaysa regular savings account. Kapag natutunan mo na ang basics, saka ka pwedeng mag-explore ng mas advanced options gaya ng stocks. Ang mahalaga ay mag-aral muna bago sumabak. Ang investment ay hindi sugal. Ito ay long-term strategy. Ang mindset ay hindi quick money, kundi steady growth. Kapag consistent kang naglalagay ng kahit maliit na halaga buwan-buwan, makikita mo ang compounding effect na unti-unting nagpapalaki ng iyong pera. Pagdating ng Agosto, ang focus ay skills upgrade. Maraming Pilipino ang nag-iisip na ang investment ay laging pera, pero ang pinakamahalagang investment ay sa sarili. Kung mag-aaral ka ng bagong skill, certification, or online course, nagiging mas competitive ka sa trabaho or negosyo. Halimbawa, kung gagastos ka ng 3,000 pesos para sa digital marketing course, pwedeng itong magbukas ng opportunity para kumita ng additional 5,000 pesos kada buwan sa freelancing. Ang return on investment dito ay mas mabilis kaysa sa financial instruments. Ang skills ay asset na hindi mawawala kahit magbago ang ekonomiya. Kapag may dagdag na kaalaman, mas madali kang makahanap ng side hustles, mas mabilis kang ma-promote, at mas malaki ang chance na magtagumpay sa negosyo. Ang mindset ay simple. Ang pera ay pwedeng mawala, pero ang skill ay laging nandyan para magbigay ng bagong kita. Kung pagsasama-samahin ang 4 na buwan na ito, makikita na ang common theme ay growth. Ang Mayo ay savings discipline, Hunyo ay protection, Hulyo ay investments, at Agosto ay skills upgrade. Kapag natapos mo ang stage na ito, hindi lang basta nakatabi ang pera mo, kundi lumalago na at protektado pa. Ang growth stage ay hindi tungkol sa instant wealth, kundi tungkol sa pagbuo ng momentum. Kapag may momentum, mas madali na ang susunod na hakbang tungo sa long-term prosperity. Para sa mga kababayan natin, ito ang pinaka-relatable na paraan para yumaman. Mag-ipon kahit maliit, mag-invest sa protection, maglagay sa legit investments, at magdagdag ng skills. Ang lahat ng ito ay specific, actionable, at practical. Hindi kailangan ng malaking kapital. Ang kailangan lang ay commitment na sundin ang calendar month by month. Kapag nagawa mo ito, makikita mo na ang pera mo ay hindi lang basta nakatabi, kundi unti-unting lumalago at nagiging asset para sa mas magandang kinabukasan. Kapag natapos mo na ang foundation at growth stage mula sa taong January hanggang sa buwan ng Agosto, oras na para maghanda sa long-term prosperity. Ang Setyembre hanggang Disyembre ay hindi lang basta continuation ng mga naunang hakbang, kundi ito na ang yugto kung saan ang pera mo ay nagsisimula ng magtrabaho para sa iyo. Ang focus ay passive income, retirement planning, holiday smart spending, at year-end review. Dito mo makikita na ang disiplina at consistency mula sa unang 8 buwan ay nagbubunga ng mas matibay na financial stability.
Sa buwan ng Setyembre, magandang simulan ang passive income setup. Maraming Pilipino ang umaasa lang sa sahod, pero ang tunay na yaman ay nanggagaling sa pagkakaroon ng income streams na tuloy-tuloy kahit hindi ka actively nagtatrabaho. Ang passive income ay pwedeng galing sa rental property, dividend stocks, or digital products gaya ng e-books at online courses. Halimbawa, kung may maliit na kwarto na pwedeng paupahan sa halagang 5,000 pesos kada buwan, iyon ay dagdag na kita na tuloy-tuloy kahit wala kang ginagawa. Kung may investment ka sa dividend stocks na nagbibigay ng annual return na 2% hanggang 5%, iyon ay dagdag na cash flow na hindi mo kailangang bantayan araw-araw. Ang mindset dito ay hindi agad malaking kita, kundi steady cash flow. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, nagiging malaking tulong sa long-term wealth building. Pagdating ng Oktubre, ang focus ay retirement planning. Maraming Pilipino ang nag-iisip na ang retirement ay problema lang ng mga may edad. Pero sa totoo lang, mas maaga kang magplano, mas magaan ang future. Ang isang practical na paraan ay magbukas ng pera account o magdagdag ng voluntary contributions sa SSS. Kung maglalagay ka ng 2,000 pesos kada buwan sa retirement fund, sa loob ng 10 years ay makakaipon ka ng 240,000 pesos. At kapag may interest or investment growth, mas lalaki pa ito. Ang retirement planning ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa peace of mind na alam mong may nakahanda para sa future. Kapag may malinaw na retirement plan, hindi ka matatakot sa pagtanda at mas makakapag-focus ka sa present. Sa buwan ng Nobyembre, kailangan ng holiday smart spending. Ito ang buwan kung saan madalas lumobo ang utang dahil sa handaan, regalo at travel. Ang sikreto ay gumawa ng Christmas budget plan bago pa magsimula ang shopping. Kung ang kaya lang ng budget ay 10,000 pesos para sa buong holiday gastos, huwag pilitin na lumampas. Mag-focus sa meaningful pero budget-friendly gifts. Halimbawa, homemade food, personalized letters, o simpleng practical items na alam mong magagamit ng tatanggap. Ang mahalaga ay hindi ang presyo ng regalo, kundi ang thoughtfulness. Kapag may disiplina sa holiday spending, hindi mo sisimulan ang bagong taon na may utang. Ang smart spending ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol sa pag-prioritize ng mas mahalagang bagay kaysa sa material na luho. Pagdating ng Disyembre, oras na para sa year-end review. Ito ang panahon para tingnan kung nasunod mo ang calendar mula Enero hanggang Nobyembre. I-check kung gaano kalaki ang naipon mo, kung nabuo mo ang emergency fund, kung nabawasan ang utang, kung nagsimula ka ng investments, at kung may passive income na. Gumawa ng financial vision board para sa 2027. Isulat ang mga goals gaya ng increase savings by 20%, add one more passive income stream, o finish paying off remaining debt. Ang year-end review ay hindi lang tungkol sa numbers, kundi tungkol sa reflection. Tingnan kung ano ang nag-work, ano ang hindi, at paano mo maa-adjust ang strategy. Ang mahalaga ay hindi perfection, kundi progress. Kapag nakikita mo ang improvement, kahit maliit, iyon ay sign na gumagana ang disiplina at consistency. Kung pagsasama-samahin ang 4 na buwan na ito, makikita na ang common theme ay long-term prosperity. Ang Setyembre ay passive income, Oktubre ay retirement planning, Nobyembre ay holiday smart spending, at Disyembre ay year-end review. Kapag natapos mo ang stage na ito, hindi lang basta lumalago ang pera mo, kundi nakahanda ka na para sa mas matagal na future. Ang prosperity stage ay hindi tungkol sa instant wealth, kundi tungkol sa security at stability. Para sa mga kababayan natin, ito ang pinaka-relatable na paraan para yumaman. Maghanap ng passive income, magplano ng retirement, gumastos ng matalino sa holidays, at mag-review ng progress taon-taon. Ang lahat ng ito ay specific, actionable, at practical. Hindi kailangan ng malaking capital
Ang kailangan lang ay commitment na sundin ang calendar month by month. Kapag nagawa mo ito, makikita mo na ang pera mo ay hindi lang basta lumalago, kundi nagiging instrumento ng long-term prosperity at peace of mind. Mga ka-daily, sa taong 2026, mahalaga na magkaroon tayo ng malinaw na gabay kung paano haharapin ang hamon ng mataas na inflation, tukso ng mga scam, at panganib ng impulse buying. Ang 12 months calendar para yumaman sa taong 2026 ay isang practical na roadmap na makakatulong sa bawat Pilipino na ayusin ang kanilang pananalapi, palaguin ang ipon, at maghanda para sa long-term prosperity. Hindi ito tungkol sa mabilisang yaman, kundi sa disiplina at consistency. Sa pamamagitan ng step-by-step na plano mula Enero hanggang Disyembre, matututunan natin kung paano gawing mas matatag, mas ligtas, at mas maayos ang ating financial journey. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!